Ayun mga karabas, gagawin po natin ng part 2 yung kaninang upload. Actually, same day po ito ng upload. Ngayon ko rin po babanggitin yung sa loobin ko ngayong araw. So kasi po ganito, ayan. So wala naman akong planong pahabain pa. Actually, okay na ako eh. Sa pangyayaring yun, nung nalaman ko yun last time, wala na akong problema eh. Pero kanina, nag-send sa GC namin magkakapatid, yung isa kong kapatid, na nag-post pala ang wait lang ha, alamin ko kung anong sangay ng eto mga karabas, nag-post ang GMA Super Radio Palawan, DYSP, ayan. So nag-post ng accomplishment ng Eastern Palawan Coast Guard. So yung accomplishment na yon is kami yun pala. Ayun 18 mangingisda na sakay ng bangkang sangkot sa illegal na transient fishing ang nadakip. Baga medyo sabi ko, medyo nasaktan ako kasi. Although sige, siguro dahil sa hindi lang maganda yung term nila o talagang sensitive lang ako, pero hindi parang daw parang ang sama naman namin, parang ang sama naman ng mga kasamahan natin sa Raptor, so naghahanap buhay lang po yung mga tao. Although sabi ko nga, aminado po kami na nagkamali kami, nakapasok kami sa inyo, hindi namin alam na bawal po pala ang dayuhan sa inyo, bawal po pala. Inaamin po namin yon, pero medyo masakit basahin, masakit sa pandinig, masakit sa mata yung inyong post, yung accomplishment ninyo, na talaga namang hirong-hiro po tayo, hirong-hiro yung Coast Guard, Eastern Palawan Coast Guard. Pero merong kwento behind the scene. Behind that accomplishment, merong kwento Kaya masakit sa amin. Nag-post din yung kanina ko lang rin nabasa, yung Eastern Palawan Coast Guard. Basta yung Coast Guard doon sa Agutaya. Nag-post din pala sila sa page nila. Yung tatay ko pala kagabi, alam na pala nila yung sa bahay sa Mangarin, So kagabi pa pala hurt yung tatay ko. Ako ngayon ko lang kaninang hapon ko lang nalaman. So, nalaman ko rin na si Tatang ay medyo nasaktan nga doon. So, anyway, sabi ko parang kailangan ko i-post. Di ba? Kasi, although may ganyang pangyayari, pero hindi yun yung buong pangyayari. Di ba? So, mayroong behind the scene na nangyayari. Kaya, yun na nga, sa first part nitong vlog, nalaman yung lahat, So, wala namang issue yung wala namang issue yung tawag dito, yung municipal water, yung ordinansa nila, wala po tayong issue doon. Okay, sige, fine. Nagbayad tayo ng tama, 45,000, binayaran po natin. Legal po yun, wala pong problema. Okay, sige, in-honor po natin yun. Para po yun sa mga kasamahan natin mahingisa sa Agutaya. Which is, nagkamali lang kami. In good faith yung kapitan ko at mga tao ko na hindi nila alam na bawal pala doon. So okay, nakiusap po sa inyo yung mga tao ko, yung mga kasamahan ko sa Raptor. Sabi niyo wala tayong magagawa kasi yan talaga yung batas, which is okay, sige, fine. Ginagalang natin yon. So pinagbayaran natin ng tama, Pero yung behind the scene na kumuha po kayo ng crudo at saka isda, 'di ba? Kasama niyo po 'yan. Malaking nakuha daw yung yung MPS, yung police station, So sila yung talagang eager makakuha ng isda, yun yung masakit para sa amin. So although pinatawad na nga namin yun, nag-post pa pala kayo ng ganyan na accomplishment na para bagang ang sama namin, Ang sama namin na kami ay kriminal, masamang tao. So medyo nasaktan kami doon. So it's time for me to tell the truth din na behind that accomplishment ay may mga anomalyang nangyari, di ba? So ganoon naman yun. Tsaka ito,
So nung pinost ko po yun, kwento ko lang mga karabas, ano, para sa mga kaharabas natin na hindi updated sa Facebook ko, tsaka basta hindi updated sa Facebook ko, ano, inform ko po kayo kung ano yung nangyari. So nag-post po ako, so nakita yung mga kaharabas natin, so naramdaman ko po yung support sa inyo mga kaharabas. So binanatan nila yung ano, yung GMA Super Radio Palawan, tsaka yung Eastern Palawan Coast Guard na page. Tinira yon. So ngayon, yung Coast Guard, dinilit yung accomplishment report nila na yun sa Facebook, dinilit yun kasi tinadtad sila eh. Nag-viral sila, tinadtad sila ng comments doon. Ngayon, dinilit nila, okay, fine. Parang tinanggap na nila yung yung pagkakamali nila. Pero hindi. Nag-post pala sila nag-post sila ng mga papeles na pinirmahan ng kapitan ko. Nag-post sila noon saying na nakasaad po doon sa sa kasulatan na yon na ang Coast Guard at MPS ay walang kinuha na anuman sa mga crew, sa aking kapitan at sa aking bangka. So pinapirma nila yung kapitan ko doon as proof na wala silang kinuha kahit ano, 'di ba? Sa mga tao ko, sa kapitan ko at sa bangka ko. So, okay, yun yung parang kumbaga pinaglalaban nila na, "Oy, wala kaming kinuha diyan ha. Ito yung kapitan mo, pinirmahan tong papel na to." Sir naman, mga sir naman. No? Parang tayong mga bata dito, sir. 'Di ba? Alam niyo naman na natural, pipirma yan. Nasa poder nyo sila eh. 'Di ba? Natulog sila sa inyo ng isang gabi dahil hindi nyo pinabalik ng bangka. Tapos hahainan nyo ng ganung papeles para pirmahin nyo, para ma-release. Natural, pipirma yan. 'Di ba? Pipirma yan. Takot sa inyo yan eh. Hindi natin alam. Baka naglalakad kayo dyan, may dala pa kayo mahaba. 'Di ba? Pipirma yan natural. Kaya please naman, huwag nyo pong ipaglaban na wala po kayong kinuha. Dahil we all know na meron, di ba? Huwag nyo nang panindigan, sir. Kasi, sayang, dami ko pong kaibigan, Coast Guard, tsaka police din, ano? Marami po tayong kaibigan tropa, kapatid ko, SAF. Marami tayong tropang police. Huwag na nating ipilit yan. Di ba? Madudungisan lang lalo yung uniforme. Di ba? So, marami po tayong kaibigan at kamag-anak na matitinong pulis at Coast Guard din, no? Kamag-anak at kaibigan. Madudungisan din yung uniforme nila, mga sir. Dahil sa mga ganyang gawain natin. Huwag na natin i-push. Huwag na lang ipaglaban yan. Alam natin pare-pareho na may kinuha kayo, di ba? So, kayo mag-alala. Wala naman po akong planong magsampa sa inyo ng kaso. Kasi ayoko nang paabutin sa ganun. Kasi sabi ko nga, maraming nag-udyok sa akin, na idala sa IAS. Tsaka sa Coast Guard, isampahan din ng reklamo. Ako naman, prinsipyo ko, hindi natin alam kung ilang beses silang nagkamali or hindi natin alam kung ilang beses silang naging tiwali. Pero for sure, yung mga yan ay hindi naman buong pagsiservisyo niyan ay katiwalian. 'Di ba? Ay puro katiwalian. So for sure ako mas maraming tamang ginawa yan. So mas marami kayong mga ginawang tama, mga sir. Alam ko yan. So kaya hindi ko na kailangang paabutin pa sa korte, sa sampahan ng kaso. So hindi na po. So after this, okay naman na. Wala nang problema. Pero anyway, kasi nakapag-oo ako dun sa mga sa mga gusto mag-interview sa akin, So bukas po yung interview, pagbigyan nyo na ako, ikukwento ko rin lahat doon, mga sir, di ba? Kasi nakapag-oo na po ako sa kanila eh. So, pero after that, wala naman akong planong magsampa ng kaso. Kasi, yun nga, ayoko nang palakihin pa. Dahil, yun lang yun. Nag-ugat lang naman sa simpleng ordinansa. Tapos, nahinga ninyo. Anyway, nagkataon lang na vlogger pala ako. Vlogger yung Raptor. Kaya, napapagkwentuhan natin ngayon. Di ba? So anyway, parte kasi yun ng totoong buhay. So, ang point ko lang naman mga sir ay mga kaharabas at mga sir, alam ko po, papanoorin nyo to kasi na-alert na kayo dyan. Ang punto ko lang naman, sana po wag nating inormalize yung ganong kalakaran. Wag po nating gawing normal. Wag nating gawing normal yung pangungutong, di ba? So nagkamali na yung tao,
nag-penalty na siya, tulungan na lang po natin, no? Taga-gobyerno po kayo eh. Dapat yung gobyerno po ang takbuhan namin. Kaming mga ordinaryong mamamayan, kayo po yung takbuhan namin, mga sir. Mga sir, kayo pong nasa gobyerno, kayo po yung takbuhan namin. Ulitin ko po ha. Kayo po ang hingian namin dapat ng tulong. Kayo no kami hingi ng tulong? Sa kaliwa, sa mga kaliwa. Di ba hindi? Hindi, sa inyo. Kayo ang gobyerno eh, di ba mga sir? So kayo dapat yung tutulong sa amin. Sa aming mga ordinaryong mamamayan, di ba? Yun lang naman ang punto ko. Huwag nating i-normalize yung ganung gawain. Tapos, aminin nyo rin na nagkamali kayo kasi po kami, ako mismo, panay ang amin ko sa vlog na nagkamali talaga kami. Kapitan ko, aminado na nagkamali. Sa post ko rin sa Facebook, inamin ko nagkamali yung mga kasamahan ko at nagsorry po ako, huminga po ako ng pasensya. Actually, pinuri ko pa yung ordinansa ninyo kasi pinoprotektahan ninyo yung yung inyong mamamayan Pero, yun lang ang akin. Huwag niyo i-normalize yung ganyang gawain at matuto tayong umamin sa pagkakamali, mga sir. At humingi rin kayo ng pasensya. Yun lang naman ang akin. So, makareceive lang ako ng apology from you guys. Okay na ako doon. Wala na. Papalakihin pa yung issue. After this, that's it. Kaliwali na. Kaliwali ibig sabihin, tapos na. Diba? So, wala na yun. So, yun lang naman. Update lang yun kasi medyo na-trigger na naman ako kasi nga, pininindigan nyo pa na walang nakuha So, anyway, we both know na meron. Kaya, so, nasaktan din kasi ako kasi yung emotional stress na naidulot po ninyo sa aking mga tauhan at sa aking kapitan, grabe po. Kasi yung kapitan ko po, kung hindi nyo natatanong, may dinadala din yan na malaking problema kasi yung misis niya po ay kasalukuyang may sakit. So, kasalukuyan po ngayon, habang ginagawa ko tong video na to, nasa Manila sila kasi medyo hindi maganda yung lagay ng sakit ni Ate Maylin, asawa ng kapitan ko. So kumbaga in short is hindi niyo alam na grabe yung dinadala ng kapitan ko pero ganun yung emotional stress Kaya hindi ko pinatagal agad Kinabukasan pag open ng munisipyo ninyo diyan, binayaran ko agad para matapos na ako. Pero hindi pala doon natapos 'yon. Pag-uwi nila, kinuwento nila sa akin yung yung mga nangyari diyan. Kaya medyo medyo nanlumo at na-trigger tayo. So, ayun. Shoutout ulit sa Agutaya MPS, police station diyan at sa Eastern Palawan Coast Guard. So, shoutout po. Pasensya na po kayo at nagkamali po kami uli. Nagkamali po kami. Sana po mapatawad ninyo. Anyway, nag-penalty naman kami, na-penalize po kami doon. Pero in return po, sana aminin din po natin, nagkamali tayo. At humingi din po tayo ng pasensya. So, ayun lang po, mga karabas. Thank you po sa panonood. At mag-iingat po tayong lahat. At sure, mag-iingat na po si Raptor sa sunod para hindi na makapasok sa area kung saan illegal ang dumayo. Ayun. Mag-iingat po kayo lahat, mga karabas. Ramdam na ramdam ko ang inyong pagmamahal. Mag-iingat po kayo lahat. God bless po.